Jesus, ngayong aming sharing, ikaw ay mag-glorify. Itinataas po namin ang lahat ng burdens namin. Kung ano man mabagabag sa aming sarili, sa aming emotions, itinataas namin to Jesus for your healing. Si Sister Emily, Sister Emma, Brother Aldrin, Sister Karina, si Brother John at Sister Jessica. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Holy Spirit, fill the hearts of your faithful Faithful and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, who by the light of the Holy Spirit did instruct the heart of the faithful, grant that by the same Holy Spirit we may be truly wise and ever enjoy His consolations through Christ our Lord. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Good evening po ulit, brothers and sisters in Christ. Oh, praise Jesus. Topic natin ay Bible truth versus popular sayings. Siguro na lahat tayo na-experience natin yung mag-quote tayo ng phrase thinking na it was from the Bible. Maraming popular sayings na actually wala siya sa scripture, pero akala natin, akala ko nasa Bible siya. Yung hindi. Yung iba, inspired by biblical principles. Yung iba, simply reflect traditional wisdom or common expressions that have become associated with Christianity. Separate natin ngayon yung what the Bible actually says from what people often think it says. Number 1, cleanliness is next to godliness. Yeah, ako ay lumaki na akala ko nasa Bible yan. Hindi po pala. It's not found in the Bible. Ang biblical connection po nito is create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Itong saying na to, it teaches that cleanliness, order, and purity reflect good character. While the Bible does not say these exact words, it does teach the importance of inner purity and holiness. Parang keeping our house clean, it can show discipline and respect, di po ba? Pero si God, mas concerned siya sa ating puso na free from hatred, pride, and sin. Number 2, God helps those who help themselves. Not found in the Bible. Itong saying na to, it encourages effort and responsibility. However, it should not mean that we rely only on ourselves. And this saying teaches us that faith does not replace action. God gives us abilities, opportunities, and wisdom. But He also expects us to use the gifts He has given us. Trusting God does not mean sitting idle and waiting for blessings to happen without doing our part. Christians believe we work while trusting God. Bible connection is the plans of the diligent lead surely to abundance. Siyempre, tayo, lalo na yung mga kabataan na nag-a-apply sa work, nagdadasal yan, di ba? Humihingi ng blessing, humihingi ng guidance. Pero ganun pa man, kailangan mag-prepare ng resume, mag-apply, mag-attend ng interviews while trusting God's guidance. Money is the root of all evil. Kaya lagi natin narinig yan. Not exactly biblical. The Bible says, for the love of money is the root of all kinds of evil. Money can be used for good or bad.
A person can use money to help the poor, support family, or serve the church. But when money becomes more important than God and people, it can lead to greed. Minsan, sa kasakiman natin sa pera, nakakalimutan na natin yung pangangailangan ng kapwa natin, nakakalimutan na natin tumulong dahil natatakot tayong maubusan o mabawasan yung ating ipon, kahit minsan alam nating may nangangailangan, nananaigang pagmamahal sa pera. Pero alam ko sa mga kapatid ko rito kay Kristo, alam kong hindi kayo ganun. I know that. Number 4, everything happens for a reason, not a Bible verse, but connected to God's providence. All things work together for good for those who love God. This does not mean every painful event is caused by God. It means God can bring good even from suffering. Someone who loses a loved one may later use their experience to comfort others going through grief. Mayroon po akong sinalihan na isang page para sa mga widow. Shinare po yun nung kaklase ko sa La Consolacion na nabiyuda 2 years ago. Sabi niya, malaking tulong. So hindi ko alam kung paano, ganun pa man, nag-join ako dun sa group. Nung nag-join ako sa group, dun ko na alaman ko ano yung sinasabi niyang magiging malaking tulong. Akala ko naiiba ako. Akala ko ako lang yung ayaw galamin yung gamit niya, yung body scrub niya, yung toothbrush niya, lahat intact. Akala ko ako lang yun. Yung pala marami, ganun sila. Kumbaga, hindi ako nag-iisa, parang ganun. Pati yung pagising mo, hanapin mo, kala mo nandyan. Ganun din pala sila. Kaya sabi ko, ay, hindi pala ako nasisiraan ng bait. Kumbaga, marami, pare-parehas sila na experience, pare-parehas kami, ganun. Kaya sabi ko, pero sabi nga merong nag-post doon na ito yung pinakapangit na page na pwede mong salihan. Diba? Yung para sa mga widow. Ganun. Pero masasabi ko na malaking bagay kung paano siguro yung nire-request natin ni Bishop na mag-share tayo ng mga word of God sa 500 or 1,000 na friends natin sa FB. Merong isa, dalawa, or tatlo, kahit isa na lang ang matatouch nung word of God na yon na parang sa'yo, favorite verse mo to, kaya shinare mo. Hindi mo alam na someone from your FB friends needed that Bible verse. Alam niyo, wala namang coincidence nga sa Panginoon, di ba? Lahat, yung bang ginagamit niya para iparating ang mensahe niya. Number 5, God will never give you more than you can handle. Not a direct Bible verse. Many people say this to encourage someone who is suffering. However, the Bible does not promise that we will never face something too heavy for us. In fact, there are moments when we feel weak, broken, and unable to continue. So, ang tinuturo ng Bible, God does not abandon us in our struggles. He gives us the grace, strength, and help we need to endure. Biblical connection niya is God is faithful and He will not let you be tested beyond your strength. Parang siguro tulad nung someone facing a serious illness may feel afraid and overwhelmed. They may not have the strength to face the entire journey at once. But with God's grace, the prayers of others, family support, and faith, they find the courage to take one day at a time. Parang si Egay noon, I've been telling him that, somebody texted me, telling me that they were praying for you, they offered a mass for you, and you can see the smile on his face, and
it gave him hope, it gave him hope. Hearing words like that, assuring words that people are praying for him, it gave him hope. God walks with us and strengthens us as we carry it. Pasensya na po. Number 6, spare the rod, spoil the child. Not a direct Bible quote. It comes from an old proverb and is often connected with proverbs about discipline. Whoever spares the rod hates his son, but he who loves him is diligent to discipline him. Proverbs 13:24. The biblical idea is about loving correction and guidance, not cruelty or abuse. Discipline should be done with love, wisdom, and patience. Parang teacher, dapat turuan niya yung bata na maging honest, i-correct niya kung nagsisinungaling, explaining why truth matters, rather than ignoring wrong behavior. Pero ngayon, I'm not sure, parang may nababasa ako sa Facebook na hindi mo pwedeng pagsabihan, hindi mo pwedeng pagalitan, wala na yatang binabagsak na estudyante ngayon. I'm not sure about that. Parang yun yung mga nababasa ko lang na ano. Okay. 7. These two shall pass. Not found in the Bible. It is a traditional saying reminding people that seasons of suffering or joy are temporary. Walang permanente sa mundo ito. Weeping may endure for a night, but joy comes with the morning. It's a difficult season during sickness, grief, or financial hardship. A person remembers that pain, that pain does not last forever. Just continue trusting God. Di po ba? Sa edad natin, tayo, meron pa kayong natatandaan na pinabayaan kayo ng Panginoon. Parang yung nabasa ko doon sa na nasabi ko dati, Lord, hindi naman 10 years ang hinihingi ko. Sabi ko, parang kahit 5 years lang, sabi kong gano'n. Tapos, meron ako nabasa na kinuha ni Lord, hindi para saktan ka o maging malungkot ka. Kinuha niya kasi niligtas niya sa pain, sa sin. Kumbaga, niligtas niya, kaya niya kinuha. Napakagandang kaisipan ng ganun. Totoo yung sinabi na pag nasa Panginoon ka, doon mo, sa buhay natin may mga bagay tayong kahit naiintindihan natin masakit. Kahit masakit, naiintindihan natin. Kahit nasasaktan tayo, kailangan nauunawaan natin. Po ba yan? Number 8, follow your heart. Not biblical. Many people use this phrase to mean do what feels right. But scripture teaches us that our hearts need God's guidance. The heart is deceitful above all things and desperately sick. Who can understand it? Jeremiah chapter 17, verse 9. Example, a person may feel like taking revenge after being hurt, but faith teaches forgiveness and seeking God's wisdom instead. Okay, I won't elaborate on this. Number 9, the Lord works in mysterious ways. Not a Bible verse. It expresses the belief that God's plans are greater than human understanding. Ito yung sinasabi ko kanina. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. Iba siyang mag-isip, iba tayo mag-isip. Minsan, may nananalangin tayo, we're praying and working hard for a certain job or something na gusto-gusto natin. Tapos, hindi natin makukuha. At first, it may feel like a rejection or failure. Pero later on, makikita natin na there's another opportunity that fits para sa atin, provides a healthier environment, or it will allow us to grow in ways
we never expect. The closed door was not necessarily God saying no to their dreams. It may have been his way of saying, not this one, I have something else prepared. Number 10, God won't give you a burden you cannot carry. Not exactly in the Bible. The Bible does not promise that life will never be too heavy. God may allow trials that are beyond our strength, but he will never leave us without his grace to endure them. Cast all your anxiety on him because he cares for you. Parang a person caring for a sick family member may feel exhausted, but through prayer, grace, they receive strength. Personal experience, there was a time na I was so exhausted, lack of sleep. Hubby was like 75 kilograms. Hindi siya yung hinahata ko siya, inaalalayan ko siya, kada galaw niya. Minsan tumutulog ako kasi bilang tao napapagod ako. Pero ayokong ipakita sa kanya. Sinasabi ko kay Lord, Lord, inaalay ko sa'yo itong pagod ko. Inaalay ko sa'yo itong sakit ng ulo ko, yung sakit ng katawan ko. Inaalay ko po sa'yo ito. Hindi ko nga alam kung may mga pagkakataon na napapaupo siya. Hindi ko alam kung paano ko siya nakakayang itayo. Pero ang hindi namin nakakalimutang mag-asawa, yung tawagin namin yung guardian angel namin. Sabihin ko, sweetheart, tawagin na natin si guardian angel ha, para ano yung guardian angel at saka yung guardian angel ko para makatayo ka, tutulungan tayo. Lo and behold, nakakaya ko siya with the help of his guardian and my guardian angel. Amen. 11, hate the sin, love the sinner. Not a Bible quote. It summarizes the Christian belief that we should reject sin while still showing love and compassion toward people. Let anyone among you who is without sin be the first to throw a stone. Jesus showed mercy to sinners while calling them to change their lives. Nangyayari din sa atin to, di ba? This is true for us. We may carry regrets, past mistakes, or moments when we have failed God and others. But our failures do not define us. When we sincerely turn back to him, God offers forgiveness and the grace to become better. The eyes are the window to the soul. Not in scripture. It comes from the idea that our outward expressions reveal what is inside us. The eye is the lamp of the body. Matthew chapter 6, verse 22. A person with a loving heart often shows kindness through their words, actions, and expressions. A penny saved is a penny earned, not biblical. It teaches the value of saving and being responsible with resources. The wise store up choice food and olive oil, but fools gulp theirs down. Proverbs 21:20. Saving money instead of spending everything can help a family prepare for emergencies. Sabi nga ng kasabihan natin, kung may sinuksok, may madudukot. 14. God blesses those who wait. Wait for the Lord, be strong, and let your heart take courage. Not an exact Bible verse, young God blesses those who wait. It reflects the biblical teaching of patience and trust in God's timing. A person who lost a loved one may feel deep sadness and loneliness. Healing does not happen overnight, sabi nga ni Bishop. Through prayer, the support of family and friends, and faith in God's promises, they slowly find strength to face its new day. When God closes a door, he opens a window. It expresses hope that God will create new paths when something ends. See, I have placed before you an open door that no one can shut. Example, losing a job may feel like failure, but it can lead someone to discover a new purpose or a better opportunity.
And dagdag ko pala, waiting on the Lord is not a sign of weakness. It is an act of faith, believing that God's timing is perfect, even when we do not understand His plan. In closing, let me say this. Not every popular Christian saying is found in the Bible. Some are wise expressions inspired by faith, but we must always return to Scripture, true Word of God, for guidance. As Catholics, we treasure both sacred Scripture and sacred tradition. We should also know the difference between God's inspired word and popular expressions that have developed over time. Knowing the difference deepens our faith and helps us share the truth with confidence. Peace be with you and God bless us all. Praise Jesus, no? Yung Word of God, kasi before Christianity, ang mundo barbaric. Kahit na yung Europe, barbaric po yan. Kung pag-aaralan yung history niyan, puro mga barbarians, gera, labanan, no? Nung nakapasok ang Christianity, yung mga values ng Christianity nakapasok sa kultura nila. Kaya yung mga expressions natin na maganda, na hindi naman directly from the Bible, actually they were inspired by Christianity. Dahil hindi lang nila kagagawan na mag-quote ng scripture. Kasi noon naman, wala pang kakaunti lang scripture dahil handwritten yan. No? Kaya ang may scripture lang, mga simbahan at nakatali po yan sa sa bakal. Merong parang lubid na bakal kasi mga iba niya nakaw pa yung scripture eh. Kasi mga monks, dahan-dahan pong kinukopya yan. Kaya for how many years yung Word of God nakukuha ng tao yan sa preaching ng mga pare, ng mga monks, ng mga saints. Kaya in their own wisdom, nagkaroon ng ganito mga sayings, no? Kahit na hindi directly from the Bible, pero the inspiration is from the Bible, no? Kaya yung mga, halimbawa, magiging respectful ka, no? Ayan ang mga value ng first world, respectful, justice. Nakuha po lahat nila yan sa Christianity, yung care. Kasi barbaric nun, barbarians. No? So, yung culture ng West, nakapasok sa ang Christianity. Of course, ngayon, maraming mga counter ngayon. Word of God na mga sayings, no? Nakikita natin yan sa mga social media. Kaya napakalaking tulong po yung ginagawa niyo, no? Hindi niyo nakikita siguro yan. Pero marami akong narinig, no, na yung na-bless sila sa mga sharing nyo. Yung mga pinopost nyo, no, yung mga sa video clipping nyo, sinishare ko po yan sa chat group ng mga kaparian at obispo. Nakakarating po yan sa UP Garcia, may community kami ron dati, sa Bacoor, Cavite, sa Surigao, sa Agusan, sa Negros, sa Cagayan, sa Pagadian, sa Bataan, sa Umingan, Pangasinan. Nakakarating po. At na-i-encourage din sila na gumaya. Na gumawa din sila. Kasi daman nyo po kung ano yung naranasan nyo kaya binabahagi nyo at nakaka-relate sila. No? Kaya encouragement ni Jesus, continue to spread His love and His teachings, no? Through digital evangelization. Akala nyo simple lang, pero hindi. Ang laking tulong sa tao. Yung nasalihan nyo ni Sister Jessica, sa Australia, lahat po ng mga parishes meron ganyang programa. Mga giving, no? They meet once a week. No? Walang obligasyon, pero meron schedule once a week. And after the meeting, mga 1 hour lang. Sharing, o wala mag-share, kainan lang. Kasi mura man ang pagkain dun meron silang ganung programa. Kahit Brother Elson, yung mga grupong merong yung disabilities,
Meron din kanya sa bawat parokya sa sa Australia. Meron pa silang liturgy for people with disabilities. Ewan ko sa Pilipinas kung meron ng ganyan. Na nag-handle ng buong liturgy mga may disabilities. Nung katulad mo, Brother Elson, no? Yung pare, may programa ang parokya. Once a week, meron silang misa for people with disabilities lang. At sila lahat nag-handle ng liturgy, lahat, everything. May ganung programa sa sa Australia, no? Ganun din sa States, no? May mga programa, no? Yan, sa Pilipinas, meron din programa yung sa mga mag-asawa, no? Si Brother Aldrin, Sister Karina, Brother Alvin, yung Couples for Christ, no? Napakaganda ng Couples for Christ, no? May ganyang mga programa sa parokya. Nakakatulong to sa mga mag-asawa. No? Kaya kung meron kayong opportunity at my time, you can join yung Couples for Christ, no? Ganun din po si Brother Jan tsaka si Sister Renita, no? Pwede po kayo mag-join ng Couples for Christ, no? Ganun din po Sister Emily, yung mga yung Sister Emma, yung kalagayan niyo, may mga ganyang grupo sa mga parokya. Ewan ko lang no kung mayroong ganyan sa Pilipinas, pero handmade. Oo. Oo, tama, Handmaid of the Lord, oo. Yung hold ba yan, no? Handmaid of the Lord, no? HOLD, no? Handmaid of the Lord, no? Malaking po to, tulong sa mga ganyang yung ating status sa buhay. Kasi may mga brothers and sisters kayong nakakakwento na parehong naranasan nyo, no? Kaya kung kaya nyo pa, kung active yung parish nyo sa ganyang programa, you can join them, no? Tama, hold, no? Handmaid of the Lord, no? Yung makita mo the Word of God is effective. No, ayun po yun yung kaya yung basahin ko sa Hebrews chapter 4 verse 12. The Word of God is alive and active. No? Buhay at aktibo ang salita ng Diyos. Sharper than any double-edged sword. No, mas matalim ito kaysa sa tabak o ano ba tawag yung sword, no? Mas matalas ang Word of God. Kasi kaya niyang i-put asunder, kaya niyang i-set apart yung puso natin, yung ating isipan para maka-breakthrough siya. No, ayun po nagagawa ng prayer ng Word of God. Halimbawa, 1 Peter 5:7, cast all your cares on Him for He cares for you. Yung Word of God is alive and active. Kaya pag with faith, kaya niyang basagin yung ating isipan at ating puso kung tayo ay masyadong maraming bigatin sa buhay. Ayun nagagawa ng Word of God, no? Kaya niyang pasukin ang ating isip. Marami tayong worries. Kaya niyang wasakin yan. Kasi it is sharper than any double-edged sword. Napakatalim yan, no? Ng Word of God. Kaya yung ginagawa po nyo, no? Halimbawa, nag-share si Ate Edith sa kanyang video clipping, no? Give your burdens to the Lord. Maraming tao nakarelate doon. Kasi maraming tao may burden sa buhay. Iba't ibang klaseng burdens. Pero narinig nila yun. At nabigyan siya ng grace kasi yung Word of God is alive and active. Diyan po tayo maniwala. Nakakala natin parang salita lang yan eh. No, the Word of God is active and alive. Kaya niyang pasukin ang ating isip, ng ating damdamin. No, it is sharper than two-edged sword, no? Nakalagay rin nga ito eh. It cuts all the way through to where soul and spirit meet. Yung spirit natin kasi towards God din eh, pero minsan kakaroon ng balakid, ng obstacle. Kaya niyang pasukin yan. Yung ating kaluluwa na nakikita natin parang napakababa sa Panginoon, kaya niyang pasukin yan. No? To where joints and marrow come together. No? Kaya niyang yung pinakahimaymay ng ating pagkatao, kaya niyang pasukin ng Word of God. It judges the desires and thoughts of man's hearts. Kaya kung may mga desires tayo, may mga thoughts tayo na hindi ayon sa Word of God, wawasakin niya yun at lilinisin niya.
No, ayun ang power ng Word of God. No, kaya yung napaganda nito eh. Of course, sa kay Isaiah naman, Isaiah 55, no, nakalagay naman doon, ay yung Word of God niya, once na binanggit na niya, hindi ba balik sa kanya na empty at hindi ginawa ang purpose to which it was sent. Ayun ang power ng Word of God. No, kaya yung, of course, kaya nga yung, di ba, kaya sinabi nga ni Matthew 4:4, no? Man does not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. No? So the Word of God is alive and active. Kaya continue to share the Word of God. Marami kayo matutulungan. Natutulungan na niyo sarili at natutulungan niyo pa yung iba. No? Ayun din ba? Siguro, din experience ni Sister Emma, no? May mga, kayo, mga ibang down, di ba? Ang senior nyo, a cheerful heart. Kasi pag ang heart mo hindi cheerful, naku, marami kang sakit dyan. Nagkakaroon kang depression, loneliness, no? But the Word of God makes you cheerful. Nabibigyan ka ng pag-asa. No, nabibigyan ka ng yung Word of God, no? It lifts you up. No, kaya yung maliit na expression lang, no? It comes from the Word of God, no? It is alive and active. No, yung English or Tagalog na ginagawa ni Sister Karina. No, si Sister Karina may music pa no? Nakakabuhay. No, kaya yung mga ibang napag-sharean ko niyan sa ibang communities, no, sa Pangasinan, no, sa Bataan. Tatry din nila. Kasi naano siya ng Word of God No? Yung Word of God, kahit na wala explanation, kaya niyang pasukin. No, yung puso natin. No, huwag kayo maano sa explanation. The Word of God is alive and active, no? It cuts all the way through. Ano man ang sitwasyon ng ating buhay, the Word of God cuts through. Sharper than two-edged sword. Hello, Bishop. Opo. Sige po. Bali, yung sharing ko lang po, yung realization ko, parang, and then wisdom din from God talaga, God's grace talaga na, kasi po parang before, parang hesitant ako when it comes of sharing those Bible verse. Kasi parang before, feeling ko, that was my lang naman, my opinion, na kapag nag-share ka, parang, uy, born again na siguro si Karina. Ganon yung number one kasi, parang, kasi marami rin akong friends na, ganon din talaga, as in, ganon talaga yung ginagawa, everyday ng buhay nila, as in, mga 10 pa nga, 10 talaga, as in, maraming beses, ikaw yung parang, kino-command mo lang kami na, just one, in a week. Pero parang, nung realization ko na, bakit ako mahihiya or bakit ako iisipin ko yung sabihin ng tao na, ay, born again na si Karina, kaya siguro siya nag-share ng word of God. Tapos, yung realization ko, at the end of the day, na parang, uy, thank you, Bishop Joe, kasi, katulad nung, even my grandchild, yung apo ko po, ganun din siya, nag-share, naghanap na rin siya ng Bible verse. Tapos, sinasabi niya sa akin, sabi niya, Lola, I have a Bible verse right now, ganyan-ganyan. Tapos sabi ko, uy, ang galing-galing mo talaga. Sige, one. Tapos yung realization ko, Bishop, na parang, ay, salamat, meron na ako na solong Bible verse. Parang before yung John 3:16, tapos yung Jeremiah. So sabi ko, parang paunti-unti, parang, though, hindi naman ako ganun, parang, ang ko na parang wala namang explanation katulad nung sa'yo na may Bible verse ka, tas may explanation ka. So parang sana one day ganun din ako. Parang, ang ginagawa ko, Bishop, parang ako, katulad ngayon, yung bawa yung Psalm 18:1, meron palang ganun, I love you, Lord, my strength. That was sobrang parang, oh my God, meron palang ganito. Sorry, Lord, talaga. Parang, at the end of the day, parang, lagi akong sinasabi na nagsusorry ako kay Lord. Kasi parang, ang dami ko palang, parang kinder sa nangyari na dati sobrang mali yung opinion ko, sobrang mali yung knowledge ko na na born again ka kaya ka nag-share ng mga Bible verse ganon. Tapos yung realization ko rin, Bishop,
next ko na realization is, yun, natuto ako na, oy, mayroon palang ganun kaikli, pero napakahaba ng explanation. Tapos yung pangatlo ko na realization ko din na hindi, it doesn't matter merong mag-heart, it doesn't matter na may like, basta na-share ko yung sinashare ko, yung gusto kong i-share kasi lagi po akong nagpupunta sa Google, tapos sinasabi ko po, word of the day, Bible verse of the day, July 30, 2026. So, ang dami nilang ibibigay. Tapos, mag-choose ka na para angkop siya para sa pagbasa today. So, yun po yung ginagawa ko. So, nagpapasalamat po ako na parang hindi naman siya obligation, pero at the end of the day, parang, uy, i-share mo yan kasi marami nangangailangan kaya meron po ako minsan, tinatag na tao kasi nawala po siya talaga. Nawala siya sa mundo. As in, na paras po siyang nagkaroon ng anxiety, depression. Tapos nagpunta siya dito. Tapos sabi ko sa kanya, uy, medyo nakalimutan mo si Lord. Sabi ko, sige, punta ka dito. Tapos sabi ko, sinisharean ko siya ng mga Bible verse. Tapos yung mga ginagawa ko na every 3 o'clock. Tapos ganyan. Tapos every morning, nag-rosary ako, maatin ako ng mass, ganon. Every morning. Tapos sabi ko sa kanya, parinig mo sa buong bahay nyo kasi laki-laki ng bahay nyo, tapos dalawa lang kayo. Parinig mo kasi at the end of the day, parang binibless ka na ni God, binibless mo pa yung sarili mo. Tapos yung buong bahay nyo, naririnig na nagro-rosaryo ka. So, aalis lahat yung mga evil spirit. yung parang, sabi ko, katikisim na yung ginagawa ko. Di ba parang yun po yung sabi mo na, you talk to somebody na who is sick, tapos, shinare mo yung, word of God. So, parang katikisim na. So, yun po. Maraming salamat po, Bishop. At least kahit konti-konti lang yung sinishare ko, malaking bagay kasi before talaga, hindi po talaga, as in siguro 30 years ago, so hindi po talaga ako ganito. Parang sobrang, sabi nga po, napakinggan ko rin po na, sabi, parang naghahabol ako bago ko mawala sa mundo na to, sa Don Bosco, po yan, yung sinishare po nung Don Bosco priest po yan. Sabi niya po, naghahabol po ako kasi po baka mag-end na yung buhay ko pero hindi ko pala kilala si Lord. Wala pa akong relasyon kay Lord. Sabi naman po nung yung priest na yon, sabi niya po, hindi ka kailangan maghabol kasi si God yung hinahabol ka. Hinahanap ka ni God every minute, every hour. So tumanim po sa isip ko, na sabi ko, hindi pa pala ako late. Kasi parang I was 55 right now, parang sabi ko, late na yata ako. Hindi ko pa yata So hindi pala, huwag ka mag-alala, hindi ka pa late. Parang ganon. So yun lang po. Salamat po. Praise Jesus, no? Oo, alam niyo, Sister Karina, yung sinabi niyo, yung senior niyo, yung I love you, Lord, you are my strength. Marami na touch dun. Kasi hindi nila ma-express na talagang mahal nila si Lord. Tapos hindi nila ma-acknowledge na kaya pala kami nakakaya namin because the Lord is our strength. Kaya sa maliit na word of God, na-touch sila. Talagang the word of God is alive and active. Sa ating sarili mismo, no? Kaya praise Jesus, no, nasa ganitong stage na tayo, itong Christ Family Prayer Group, na nag-share tayo. Katulad nung sinabi ni Pope Leo XIV, itong Pope natin, get involved sa digital evangelization. Kasi hindi nyo po alam siguro ang statistics, no? Ang daming tao malulungkot, maraming taong depressed. Even ang estimate kasi nasa 19 to 20% ang tao nadi-depress. Ibig sabihin, sa 5 tao, 1 out of 5 may ganyang problema. Even among the clergy, sinabi ni Cardinal Advincula ng Archdiocese of Manila, maraming clergy rin. Merong ganyang mental illness, no? Yung depression. 19% din. At nabalita nyo siguro may nag-suicide pa, no? Kasi mental illness po yan Parang halimbawa, meron kang diabetes o meron kang cancer o meron kang heart disease. Ayan din po yung mind natin. Kaya yung word of God, kaya niyang pasukin yan. No? Kaya napaganda ng Hebrews 4:12 It is sharper than any double-edged sword. It cuts all the way through. Kayang pasukin ng word of God yung ating mga
emotional, psychological problem. Ngayon, natulungan niya yung tao, no? Buong bahay niya ngayon, narinig, Hail Mary. Nabibless siya, no? May mga kakilala din ako, every morning, no? Nakikinig sa misa sa channel, sa ABS ba yun, yung si Father ng Jesuit priest. Nakikinig sila ron bago mag-start ng day. No? Yung Word of God talaga. Malaking bagay sa ating personal mismo, no? At yung mga natutulungan na hindi natin alam na nakakatulong pala. No? Ganun po yun. It doesn't matter kung meron like, kung merong heart, kung merong doesn't matter. Mga iba nga siguro, baka mag-criticize pa, doesn't matter. Yung Word of God kasi, hindi babalik sa kanya yan hanggang hindi nagawa ang pinapagawa ng Word of God, no? Praise Jesus, no? Kaya yung maraming salamat, Lord, no, na patuloy tayo mag-share ng Word of God, no? Si Brother Elson, kaya nyo rin pong gumawa ng gano'n, ng video clipping, no, parang ginagawa nila. Pwede rin po kayo mag-share sa mga gano'n. Ganoon din po si Brother Alvin. Lahat po, no? Makapag-share tayo. Kahit na napakalit ng Word of God, na akala natin walang effect. No. It is the Word of God. It is alive and active, no? Lalo yung mga Word of God tungkol sa mga sacraments. Halimbawa, sinabi ni Jesus sa John 6:54, no? Hanggang 56. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up on the last day. For my flesh is true food, and my blood is true drink. Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me, and I in him. Maraming tao na mga katulad na rin natin, no, na kay Lord na we always want to remain with Jesus. At pinakita ni Jesus by His Word sa John 6, no, verses 54 to 56. By receiving Jesus in Holy Communion, we remain in Jesus. Kaya pag may nagtatanong, Padre, paano ba mag-remain kay Jesus? Sabi ko, receive Jesus worthily in Holy Communion. Tapos yung quote yung scripture. No, you don't have to memorize the scripture. No? Kaya maganda nga rito, marami pala, no? Maganda yung suggestion ni Sister Karina, no? Yung sa Google. Yung Bible verse for the day, ang daming pagpipilian ka. Tignan mo, alin doon ang tatamaan ka na message si Lord for you for that day. At i-share mo. Kasi may mga taong matatouch din. Katulad na tinouch ka ni Lord through His Word for that day. Bishop, No, kaya, opo. mag-share lang po. Okay po. Yun, bali, regarding kasi sa natin, sa kasalukuyang nangyayari sa Google, lahat pinadali na eh. Katulad may AI na, kaya wala ka ng dahilan kung bakit hindi mo mababasa yung mga Bible verse. Kasi sa Google pa lang, you can search for the Bible verses. Kahit wala yung Bible, yung mga salita ng Diyos, nandun mahahanap mo doon. And then, ako nga ngayon, bali, nagtanong nga ako sa Google eh. Sabi ko, what happened if our will be done and not the will of God? Ito yung sagot niya eh. Tatagalogin ko na lang po ha. Opo. Kapag ang sarili nating kalooban ang nasusunod at hindi ang kalooban ng Diyos, ang pangunahing epekto nito ay ang pagkakahiwalay sa kanyang proteksyon at layunin, na nagdudulot ng espiritual na kawalan, pagkabigo at tuluyang kapahamakan. Bagamat binigyan ng Diyos ang tao ng malayang pasya, yung free will,
ang pagpilit sa sariling gustong mangyari ay naglalayo sa atin sa kanyang biyaya at umaasa na lamang sa sariling lakas. So, narito yung mga epekto ng kung yung kagustuhan natin yung masusunod. Yung number one, spiritual at personal na epekto ay yung pagkabigo at pagkapagod. Ang pagpilit sa sariling paraan ay nagdudulot ng matinding pag-aalala. Palagi kang makikipagbuno sa mga sitwasyon dahil hindi ka nakahanis sa tamang oras at patnubay ng Diyos. Tapos yung susunod naman, pagkawala ng mga pagpapala, nawawala ang kapayapaan, pabor at mga tiyak na plano na inilaan ng Diyos para sa iyong buhay. So mawawala pala yon. Opo. Tapos yung next, pagkaantala ng paglago. Ang pag-asa sa sarili ay nagpapatigil sa paglago ng iyong pananampalataya at pagtitiwala sa banal na espiritu. Then yung next, disiplina ng Diyos. Para sa mga nanalig, maaring pahintulutan ng Diyos ang masakit na bunga ng iyong desisyon o kaya ay direktang disiplina upang maituwid ang iyong landas. So, pag connected din pala siya sa mga problema natin sa araw-araw. Mm-mm. Kaya pala tayo binibigyan ng problema kasi ang kagustuhan natin yung yung minsan nasusunod, hindi yung will ni God. Kasi pag will ni God, wala nang problema pala yun. Kung ang kagustuhan natin ng masusunod, marami pala tayong problema na ma-encounter. So, napaka helpful po ng Google at saka yung AI kung talagang gagamitin natin sa tamang paraan. Kaya pwede kayo kung wala kayong ito yung ko lang sa inyo suggestion, kung wala kayong ginagawa, pwede kayo mag-Google, imbis na mag-Facebook, Google kayo, i-Google niyo kung paano ba yung mga verses na to. Lagi niyo sabihin, ano yung Bible verse ng ganito? Ano ba yung subject mo? Ibibigay niya yung mga Bible verse na yun. Napakarami nun. So, yun lang po. Bali, karagdagang lang po, kaalaman para sa ating lahat. Opo, no? Maraming salamat po, Brother Aldrin, no? Pakitago po yan yung sharing nyo ngayon, pakitago nyo. Tapos i-share nyo po yan sa topic natin on prayer. Kasi prayer is a beautiful relationship with God, no? In prayer, we do not change the will of God into our will, but rather, God is changing our will to obey His will. Kaya kung maitago nyo po yan, Brother Aldrin, at i-share nyo po pag nagkaroon tayo nung lahat po kayo 3 minutes, tigigit 3 minutes, ako 5 minutes. Mali nasabi ko kasi dapat nasabi ko sa inyo October, 'di ba? Kasi akala ko September na. Oo, yung pala August pa lang, no? Dati. Pwede natin umpisahan September. Kasi yung balak ko twice a month, experimental naman, no? First and second Thursday, magsi-sharing po tayo 3 minutes, 3 minutes. Nakabukas po yung ating mga yung ating mga video, no, para makita yung mga mukha natin, para ma-encourage yung mga ibang tao. Kasi maraming tao po nahihiya eh. No, pero kung makita nila na tayo ay open tayo na wini-witness natin ang ating faith, ma-encourage sila. Yung parang ginagawa niyo po ngayon, nag-share kayo ng video clipping, na-encourage sila. Kaya pwede pa sa September na, wag sa October. No, tignan lang po natin ang experimental stage, no. So, ang first week of September, ang topic po natin prayer, no. Marami na share siya, no, si Brother Aldrin, no, sa Acts niya, ACTS niya, tsaka itong ngayong sinabi niya, no. Tigi 3 minutes, tapos ako 5 minutes. Tapos, evaluate natin, no, sa next week kung okay yun, no. Ang target kasi natin,
by November or first week of December, makapagbigay na tayo ng online recollection kahit na 1 hour. Tika 5 minutes kayo, ako naman 10 minutes, no? Tapos may adoration tayo, no? So pwede po ba 'yon sa sa September umpisahan natin? Nung tika 3 minutes lang po tayo. Kaya po 'yon. Ang topic natin prayer. Kahit wala basta prayer lang, mag-share kayo tungkol sa Okay ba 'yung September? Kaya naman po yun, Bishop. Kaya po yun. Sige po. Kaya So, ngayon pa lang nagpa-practice na kami. Yun, praise Jesus ha. Huwag kayo mahiya, no? Wala namang obligasyon na mag-share kayo. Pero ini-encourage ko na dahil talagang marami po natatouch no sa inyong pag-share lang, no? Kaya kung makita nila yung mga mukha din natin at pag-share tayo sa experience natin, no? 3 minutes lang. O kahit na 2 minutes, doesn't matter. No, ang mahalaga po makapag-start po tayo at makita natin at mga tao ma-encourage din, no, gumawa rin sila ng mga ganung no. Lalo sa mga communities naming malalayo, no, na-encourage sila kasi medyo mahiyain sila. No, yung sa mga malalayong probinsya, para nahihiya sila. Pero nag-share kayo ng video clipping, sabi nila gagawin din namin, no, para kay Lord, no. Kaya kung makikita nila yung mukha natin, no, sa September, first week of Thursday, tapos second week of Thursday, tigit 3 minutes lang po. Para aside from sharing openly, ma-encourage din sila mag-share openly, no, sa Word of God. Okay po yan sa first week of September, ha? Okay po yun, ha? Okay po. So anyway, wala na tayong time. Itinataas ko kay Lord, no? Itong Christ Family Prayer Group, no? Pati yung yung mga nakakadalo at hindi nakakadalo. At yung mga intention natin, no, Lord, yung mga burdens namin, yung Word of God, no, alive and active, no, Lord. Si Brother Aldrin, Sister Karina, si Brother Elson, si Brother Alvin at ang kanyang pamilya. Si Sister Emily, mga anak niya, mga apo niya. Sister Emma, kanyang pamilya. Si Brother John, kanyang pamilya. Sister Renita, 3 niyang anak at lahat ng kasambahay. Sister Jessica, yung kanyang 4 na anak. Lord, alam mo po yung mga intention namin na wawakasan po namin to sa sinabi ni Brother Aldrin na masunod po ang iyong kagustuhan at hindi ang aming kagustuhan. The Lord be with you and with your spirit. May Almighty God bless every blessing of heaven and earth in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. God bless po. God bless po. Thank you God po. bless. Bishop. Salamat po sa lahat. Thank you po para sa Good lahat. night po. Okay po. God bless. God bless. First day, Elson. Thank you. Okay po. God bless po. Po. Bye-bye.